Kaibigan, isang pinagpalang umaga sa iyo, kaibigan. Samahan niyo ako ngayong umaga dahil mag-iinom tayo ng tubig na maligamgam na may asin, mga kaibigan. No? Ito yung Himalayan salt. Ito yung ating mag-i-experiment tayo ngayon kung makakatulong ito sa pagpababa ng ating blood sugar. Yung pag-inom natin sa umaga habang wala pang laman ang ating tiyan, mga kaibigan. No? So, bubuksan ko lang. At, yan, so ito yung ating Himalayan salt. No? So, kukunin natin yung ating glycemic load within 1 hour after natin makainom ng Himalayan salt, mga kaibigan. Mga kaibigan, ang requirement na asin sa katawan ng tao ay nasa 1,500 to 2,300 mg per day, mga kaibigan. No? So, ang gagamitin nating panukat ay half teaspoon, mga kaibigan. So, usually, ang half teaspoon ay nasa 2,500 mg na asin, mga kaibigan. No? So, kukuha lang tayo ng konti dahil pang isang araw naman ang isang 2,300 mg. So, kukuha lang tayo ng konti, mga kaibigan. No? So, ito yung ating asin. Ayan. Kukuha tayo ng pusilyado, mga kaibigan. No? So, Himalayan pink salt, mga kaibigan. Ayan. So, ayan. Ito yung ating asin. Kukuha tayo ng half teaspoon. Half teaspoon, mga kaibigan. Ayan, half teaspoon, no? So, yun ang asin, mga kaibigan. So, kunin natin ngayon yung dapat na consumption lang pang isang araw. So, ito dapat ay hatiin natin, mga kaibigan, sa kukunin natin. Mga kaibigan, ito ay 2,500 mg. So, kung kukunin natin yung requirement na 1.5, so almost half lang. No minimum sa ating mga diabetes, dapat half lang, o 1,500 mg. No? So, dagdagan natin ng konti. Estimate, ayan. Ito yung 1,500. So, ito hindi natin ito iinumin sa maghapon na yun, mga kaibigan. No? And then, itong natira, para sa maghapon, kukuha lang tayo dito ng ayan, konti lang. No? So, ito lang ang kukunin natin. 1/4 lang doon sa pinaghati-hati natin para sa buong maghapon. No? So, yun yung ilalagay natin, mga kaibigan, sa ating tubig na iinumin. Ayan. So, ito ay para sa agahan, tanghalian, at saka or hapunan o sa mga gagamitan natin ng asin, mga kaibigan. So, ganun, mga kaibigan, ang compute, no, ng requirement sa ating katawan. Hindi ganun kadami dapat ang iniinom nating o ginagamit nating asin sa maghapon dahil siyempre delikado rin yan. Pero ang asin ay kailangan sa katawan. Ayan, no? Kunti lang dapat ang iniinom na asin, mga kaibigan. Dapat maximum na 2,300 mg per day. Pero kung kaya mo ng 1,500 mg per day, mas maganda, mas mababa, no? Pero hindi rin pwede na walang asin sa katawan. So, kailangan natin din ang asin. Okay? So, bago natin inumin, mga kaibigan, ay susukatin ko muna aking blood sugar. Ito na. So, ito na, mga kaibigan, no? Fasting blood sugar tayo ngayon dahil walang laman ang ating tiyan. Ayan, mga kaibigan, no? So, ngayong umaga, ayan ang ating blood sugar. Kita ba dyan? Ayan. Okay. So, mayroon tayong 153 mg per deciliter na blood sugar ngayong umaga, mga kaibigan. Dala pa yan ang tinatawag natin na Down syndrome phenomenon. Ayan. Kaya medyo mataas talaga sa umaga, mga kaibigan, no? So 153, mga kaibigan. So, tingnan natin. Iinom tayo ng ating maligamgam na tubig na may kunting asin. Kunti lang, no? Kunti-kunti lang yon ang nilagay natin. Siyempre, kailangan mo natin tunawin. Ayan. So, ito na yung ating nilagyan ng kunting asin, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan, no? So, natapos tayo uminom ng ating kunting asin na may tubig maligamgam ay ganap ng 8:07 ng umaga, mga kaibigan. So, mamayang 9:07 ng umaga,
kukunin natin kung gaano kalaki ang binaba ng ating blood sugar after tayo uminom ng Himalayan salt, mga kaibigan, no? Ayan, mga kaibigan, no? So 9:07 na, 19 na ng umaga, no? Nakaisang oras na tayo after tayo uminom ng ating tubig na may Himalayan salt, mga kaibigan. So ito na, ito na. Ayan. So, tingnan natin dyan kung ilan. 154 kanina. Ayan, mga kaibigan. 154 ngayon ay 136, mga kaibigan. 136 mg per deciliter ang ating blood sugar. So, mayroon siyang 18 mg per deciliter ang ibinawas sa loob ng isang oras, mga kaibigan. Ayan. So, maraming salamat at huwag niyo rin kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share. Thank you very much.